kapag napapansin na ng babae na parang katawan mo lang ang habol mo sa kanya, yung tipong hayok na hayok kayo dun sa mga babae. Sobrang hindi komportable ang babae kapag napuna niya yan sa inyo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is, ano ba yung klase or types ng mga kalalakihan na iniiwasan or ayaw ng mga kababaihan? Baka isa ka dito. Napakaraming qualities ng mga kalalakihan na attractive talaga sa aming mga kababaihan. Mga qualities or types ng lalaki na pag-uusapan natin dito ay nagiging stereotypes na sa paningin ng mga kababaihan. Karamdam nila pag ganito ang lalaki, run away agad sila. Wala na agad chance yung lalaki sa kanila. So, the most common kinds of men that women love to hate. Number 1, the dominant guy. Thumbs down agad ang mga kababaihan para sa mga ganyang lalaki. Yung gusto niya, yung siya yung palaging nasusunod, siya yung palaging leader at walang say dapat ang babae. Yung mga ganyang klase ng lalaki ngayon, pwede noong panahon ng mga lola natin. Pero ngayong generation ngayon, hindi na pwede ang mga lalaking dominante. Dahil karamihan sa mga babae ngayon ay may boses na. Kung noon ang panahon, dapat palaging lalaki ang nangunguna sa relasyon. Pero ngayon, pag ipinakita mo yan sa mga kababaihan na ikaw dapat ang superiority, nako, medyo mahihirapan ang spot mo lumugar sa babaeng nagugustuhan mo. Ang mga kababaihan nowadays, gusto nila na nare-recognize na yung kanilang skills, abilities, and achievements. Ayaw nila nung rivalry. Gusto nila yung team. Gusto nila yung equal. Equal ang rights, equal ang respect. In any relationship, kapag ang gusto mo ay palagi kang nasa top, yan ay hindi makakabuti sa isang relasyon. Number 2, macho guys, hindi na yan palaging lucky sa spot. Ang macho guy na medyo maangas ang dating ngayon, pwedeng maganda lang yan sa silver screen, sa mga picture nila. So, magandang tingnan kung sisipatin mo. Pero kung real life na ang pag-uusapan, hindi na masyadong game ang mga kababaihan hang around doon sa mga macho dudes. May mga recent study ngayon na ang mga macho guys o yung mga maaangas, yung tipong kala mo mga astig, ay hindi na mabenta sa paningin ng mga kababaihan. Madalas, sila yung broken-hearted. Dati kasi, yung mga hunk, yung mga kababaihan, talagang napapa-second look kapag may napapadaan sa harapan nilang ganyan. Pero ngayon, ang mga kababaihan, mas gusto na nila na yung mga kalalakihan ay tipong tough sa labas, then yung soft heart within. Yan yung mga favorite na ngayon ng mga kababaihan. Ayaw na ng mga maraming kababaihan yung mga siga-siga o yung mga aastig-astig, yung tipong pa-bad boy na lalaki ngayon. Dati, mabenta yan, pero ngayon, isa na yan sa iniiwasan ng mga kababaihan. Another thing, iwas na or ayaw na ng mga kababaihan ang mga lalaking gutom sa sex. Nowadays, madalas nagdududa na ang babae kung ano ba talaga ang habol mo sa kanya. Baka kasi katawan lang ang habol mo sa kanya, kaya nililigawan or ninanais mo siya. Ang karamihan kasi sa mga lalaki, mas more charge up yan when it comes to sex. Alam naming mga babae yan. Kaya pag naghahanap kami ng partner, sinisigurado namin na hindi lang katawan namin ang habol ninyo sa amin. Alam kasi ng mga kababaihan na karamihan, di ko po nilalahat, sa mga kalalakihan, nasa top priority nila ang sex. Ang mga kababaihan, hindi ganyan. Kasi ang hinahanap niyan sa isang relasyon ay laging love and romance. Kaya kapag napapansin na ng babae na parang katawan mo lang ang habol mo sa kanya, lalayo na kaagad ang babae sa'yo. Yung tipong hayok na hayok kayo dun sa mga babae, sobrang hindi komportable ang babae kapag napuna niya yan sa inyo. So, wag po masyadong gutom pagdating
sa SEX. Last one, using slangs won't take you anywhere. Mga slang word like, kumusta ka na friendship? Kumusta ka na marikicks? Mga ganyan. Marites, yan, mga slang words yan. Anyari, instead na nangyari, anong nangyari? Anyari sa'yo, yung mga ganon. Yan ang mga halimbawa ng mga slang words. Or yung mga abusive slang words, yung mga ganyang salita ay cool yan kung ang kausap nyo matagal nyo nang kakilala, kaibigan, or barkada ninyo. Pero kapag ginamit mo yung mga slang words mo sa babaeng nililigawan mo, turn off yan. Medyo stressful kasi sa pandinig ng mga babae kapag ginagamitan nyo sila ng mga salitang hindi nila naiintindihan. Men need to realize that a woman would like to be associated with a respectful and well-behaved mate. So, kapag madalas kang gumagamit ng mga slang language dito sa babaeng nililigawan mo or nagugustuhan mo, during ng conversation ninyo, nako, sure na backfire yan sa'yo. Dahil ang tingin ng mga kababaihan dyan, lalo na kung medyo hindi maganda yung mga ginagamit mong words, offensive yan sa side nila, kawalan ng gesture, and disrespect doon sa relationship ninyo. Kaya, wag masyadong gumamit ng mga slang words, lalo na kung yung tipong nililigawan mo pa lang ang babae at nagpapa-impress ka pa lang sa kanya. Kung ayaw mong maging tight yung spot mo sa kanya, gumamit ka ng tamang salita. So, ayun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!